Pagbalik ko dito, lahat ng bahay dito, inabutan na ng tubig. Lahat. Wala nang natira dito. Ang tubig napakalaki na. Parang dagat ng tubig. Lahat ng bahay naanod na. Walang natira. Ito ang kalagayang iniwan ng Bagyong Tino sa Barangay Biasong, Talisay City sa Cebu. Sa mga video, makikita ang mga bahay na winasak ng unos, mga pader na gumuho, mga kalsadang tinabunan ng putik at mga tahanang nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Ang Managa River na dating pinagmumula ng kabuhayan ng maraming residente sa lalawigan, tila naging dahilan ng pagkasawi ng marami matapos itong umapaw at tangayin ng buong komunidad. Napakasakit dahil wala nang matitirahan. Yung bagyo pa, naghihirap pa sa lahat ng yung walang tubig, yung bigas, pagkakainin, naubos pa niya. Marami ngayon ang walang matirhan, walang makain at walang mainom na malinis na tubig. Kaya patuloy ang panawagan ng mga ito ng tulong para sa mga apektadong pamilya, lalo na sa mga batang naging biktima ng kalamidad. Sa gitna ng kalunos-lunos na sitwasyon, ilan sa mga residente ang nagsisimula ng maglinis. Nagtatayo ng pansamantalang tirahan gamit ang mga natirang kahoy at yero. Nalungkot po. Kasi wala na yung may matirhan. Hindi pa nadala yung mga gamit namin, hindi namin nakuha. Wala pa, pati yung bigas namin, wala na nadala din sa baha. Kasunod ng kalamidad, kabi-kabilang kwento ng pagkawala ang maririnig. Bukod sa mga nawalang bahay, ari-arian, kabuhayan at alaala, patuloy din ang assessment ng mga otoridad para matukoy ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyo, gayon din ang paghahanap sa ilan pang nawawala. Ayon sa mga opisyal, mahigit 400,000 ang kinailangang ilikas, habang nasa mahigit 70 na ang naitalang patay sa Cebu pa lamang dahil sa Bagyong Tino. Nagdeklara na ng state of calamity ang pamahalaang panlalawigan para matiyak ang agarang tulong sa mga biktima. Medyo matagal-tagal pa po kasi kulang sa budget. Wala kami pang gastos. Pangkain lang, wala pa. Ang paghupa ng tubig ang naging hudyat sa mga residente na harapin ang mas mabigat na hamon, ang muling pagbangon matapos ang unos. Malapit sa ilog, ilang kalalakihan na ang nagsimulang magpako ng kahoy, maghalo ng simento at unti-unting bumuo ng mga pader na magiging haligi ng mga bahay na muling magsisilbing tahanan sa mga nakaligtas sa sakuna. Sa kawalan ng pera at pagkain, maraming pamilya pa rin ang umaasa sa tulong mula sa pamahalaan at mga taong may mabubuting kalooban na umabot sa mga tulad nilang biktima ng kalamidad. Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na ibibigay nila ang lahat ng kakailanganin ng Cebu upang makabangon mula sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahigpit ang bilin ng Pangulo na ibigay sa mga alkalde ng lalawigan ang kanilang kailangan. Sa ngayon, sinisimula na ang clearing operation sa Cebu. Isa-isa na ring binubuksan ng mga kalsada at inaalis sa mga putik sa mga drainage system. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.